Ating balikan ang kaso ni Jamie Kirkhan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Jamie Kirkhan ay ipinanganak noong October 25, 1983 sa Orangeburg, South Carolina. Lumaki siya kasama ang kanyang dalawang kapatid na lalaki at kapatid na babae na sina Brett, Justin, at Ashley. Sa kabila ng diborsyo at sa sunod-sunod na pag-aasawa ng kanilang mga magulang, nanatiling masigla si Jamie. Nag-aral siya sa isang kilalang pribadong prep school na kilala sa kanyang kahusayan sa edukasyon. Sa kanyang junior high school, bumisita si Jamie sa University of North Carolina kasama ang kanyang mga kaklase at agad na nahulog sa ganda nito. Nangarap siyang makapag-aral doon bilang isang mag-aaral at naglalayon na makaapekto sa buhay ng iba sa pamamagitan ng pagsali sa board ng Center of Hope para suportahan ang mga kabataang may problema. Nakilala ni Jamie si Nation sa isang kampanya at nabuo ang isang malalim na profesional na ugnayan. Pagkatapos ng kampanya, nag-iba ang kanilang ugnayan mula sa pagkakaibigan patungo sa pag-iibigan. 4 na buwan matapos ang kanilang unang pakikipag-date sa isa't isa, inanunsyo nila ang kanilang relasyon at ikinasal noong April 18, 2009. Ang masigla at masalimuot na pagmamahala ng dalawa ay nakatanim sa isang malalim na pagkakaibigan. Sa kanilang mga karera, si Jamie ay nagpatakbo ng kanyang sariling konsultasyon sa pondo para sa politika, habang si Nation ay isang kilalang online strategist na tumutulong sa mga politiko at non-profit na may kanilang mga kampanya. Sa kabila ng kawalan ng anak, plano ni Jamie at Nation na simulan ang kanilang pamilya. May aktibong partisipasyon sila sa isang proyekto para sa koalisyon na naglalayong protektahan ang mga kabataang pamilya sa North Carolina. Ngunit biglang nagbago ang lahat noong ika-22 ng Abril 2013, bandang 5:20 ng hapon. Si Jamie ay biglang tumakbo mula sa kanyang bahay, tumakbo ng 12 metro, at pagkatapos ay biglang nawalan ng malay sa bakuran ng kanyang kapitbahay. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng dugo. Ang mga taong nakatambay sa kalsada ay nagulantang sa nangyari at sumigaw ng tulong, at tumawag sila sa 911. Ang kapitbahay na nakakita sa kaguluhan sa kanyang bakuran ay agad na tumawag ng emergency services. Sa pamamagitan ng mabulilyaso at maling salita ni Jamie, natuklasan niya na ang isang taong may pangalang John na tila nasa loob pa rin ng kanyang bahay ay umatake sa kanya gamit ang isang kutsilyo. Binigyan agad ng kapitbahay ng tuwalya ang maraming sugat sa tiyan ni Jamie at nagmamadali siyang tumawag ng ambulansya at pulis. Pagdating ng mga patrol officer, sinusundan nila ang dugo mula sa bakuran ng kapitbahay pabalik sa bahay ni Jamie. Pinalibutan ng mga pulis ang bahay at inutos na lumabas ang taong nasa loob ng bahay at itaas ang mga kamay. Sa isang sandali, isang lalaking gusot ang buhok ang lumabas sa porch. Napansin ng mga pulis na may sugat sa pulso at tama ng kutsilyo sa tiyan. Dahil sa kanyang mga sugat, itong hindi kilalang lalaki ay dinala sa ospital sa loob ng ambulansya na may kasamang pulis. Nang mabalitaan ng pulisya ang pangyayaring iyon, nagkaroon ng pangamba at lungkot si Jonathan Wayne Brill. Sinabi niya ang panghihinayang na sana'y mas nangyari ito ng mas maaga at paulit-ulit na bumulaslas ng nais na mamatay pagkatapos ng kanyang medikal na paggamot. Pinagsikapan ng pulisya na alamin ang pagkakakilanlan ng lalaki, ang dahilan ng kanyang pagbisita sa tahanan ng pamilyang Hans, at ang mga pangyayaring nagdulot sa trahedyang ito. Nalaman nila na si Jonathan Wayne Brill, 31 years old, ay matalik na kaibigan ni Nation at isang bisita sa tahanan ng mag-asawa. Kilala rin niya si Jamie na nagtrabaho sa kanya bilang accountant sa kanyang kumpanya sa pampulitika matapos niyang lumipat sa North Carolina. Pinakita ng mag-asawa ang kabaitan sa kanya at inalok siyang manatili sa kanilang tahanan hanggang sa makahanap siya ng sariling lugar. Si Nation at John ay parehong nanggaling sa iisang bayan at unang nagtagpo noong year 2000 sa isang church trip. Bagamat may agwat na 4 na taon sa kanilang edad, mabilis silang naging magkaibigan. Gayunpaman, tulad ng nangyayari sa mga kaibigan noong kabataan, nagsama sila na pumasok sa kolehiyo at muling nagkasundo pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Naging best man pa si Jonathan sa kasal nina Nation at Jamie noong April 2009. Ang tatlong ito ay parang magkakapatid, na may paniniwalang isa para sa lahat, lahat para sa isa.
Magkasama sila kapag magbakasyon, mga regular na magkasama sa hapunan kapag Lunes, at nagdiriwang ng mga pista na magkakasama. Sa ilalim ng kanilang bubong, si Jonathan ay tila bahagi na ng pamilya Hans, na nagbigay sa kanya ng malasakit at suporta. Ang masalimuot na pangyayaring nag-iwan sa kanilang tatlo na may saksakang sugat sa sariling tahanan ay lalong nagpapahirap at nagpapaliwanag. Tuwing Lunes, sina Jamie at Nation ay naghahapag ng hapunan para kay Jonathan. Ngunit sa partikular na araw na yon, dumating si Jonathan ng mas maaga upang pag-usapan ang mga kampanya at iba pang detalye kasama si Jamie. Lubos na nag-aalala ang magkaibigan kay John dahil sa kanyang kalagayan, lalo na't ibinahagi niya sa kanila ang kanyang diagnosis ng pancreatic cancer. Isang sakit na kilala sa kanyang agresibong kalupitan at madalas ay nauuwi sa kamatayan. Sa kanilang malasakit, sinamahan ng mag-asawa si Jonathan sa kanyang mga medical appointment at palaging nariyan upang magbigay ng suporta sa kanyang matinding laban para sa buhay. May pagkakataon pa nga na nararamdaman ni Jamie ang sobrang damdamin at nagtanong kay Nation kung dapat bang isaalang-alang na magkaroon na sila ng anak para may pagkakataong makilala pa ng kanilang magiging anak si Jonathan. Ganito kalaki ang pagmamahal at pagtingin ng mag-asawa sa kanilang kaibigan, na nais pa nga nilang magkaroon ng pagkakataon ang kanilang magiging anak na makilala pa siya. Bagamat malupit ang tadhana ng kamatayan sa kanyang buhay, hindi ito ang unang pagsubok sa kalusugan ni Jonathan. Ilan na ring beses siyang na-hospital, at isang beses ay inamin niya kay Nation na siya ay may multiple sclerosis na nadiskubre habang isinasagawa ang operasyon sa kanyang gallbladder. Bilang tugon sa kanyang mga health challenges, inanyayahan si Jonathan ng pamilya Hans na manirahan sa kanilang tahanan ng pansamantala. Nag-alok rin ng pangangalaga at suporta hanggang sa bumuti ang kanyang kalusugan. Sa masalimuot na araw ng krimen, sina Jamie at Jonathan ay masugid na nag-uusap tungkol sa kanilang trabaho sa kusina. Ang kwento ng magkakaibigan, na mula sa pagkabata ay nagtagpo at naging masugid na kaibigan, ay tila napakomplikado at nakakalungkot. Ang mga sugatang tinamo sa kanilang sariling tahanan ay nagdulot ng malalim na pangangamba at hinanakit. Isang pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng simpleng salaysay. Nang makauwi si Nation, nagmadali siyang pumunta sa itaas upang magpalit ng damit. Narinig niya ang mga sigaw ni Jamie na tumatawag sa kanya, at iniisip na si Jonathan, dahil sa kanyang kondisyon, ay maaaring nakaramdam ng sakit. Mabilis na bumaba si Nation. Ngunit sa kanyang pag-akyat, nasalubong niya ang takot na boses ni Jamie na humihingi ng tulong na nagsusumikap na makatakas sa sumaksak sa kanya. Pagdating sa kusina, nakita niya ang nakakapanindig balahibong pangyayari na ang kanyang asawang duguan sa sahig, at si Jonathan na nakatayo sa kanyang harapan na may hawak na malaking kutsilyo. Habang papalapit si Jonathan, na nakahawak sa kanyang kutsilyo, si Nation ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Paano nangyari ang ganitong bangungot sa loob lamang ng ilang minuto? Sa isang desperadong aktong pang self-defense, sinubukan ni Nation na hawakan ang talim ng kutsilyo ng isang kamay. Inaasahan na mapanatili ito sa kanyang laylayan, habang sinisipat si Jonathan sa mukha gamit ang kanyang isa pang kamay. Sa gitna ng kaguluhan, sinabi niya kay Jamie na tumakbo para sa kaligtasan, habang tinatangkang pigilan ng lalaki na hanggang mga sandaling iyon ay tinuring nilang tunay na kaibigan. Kahit na may malubhang sugat si Jamie, biglang nakatayo ito mula sa sahig, at tumakbo palabas ng pintuan sa gilid ng kanilang bahay. Pagkatapos ng sandaling iyon, na-overcome si Nation ng gulat at ingay. Itinulak si Jonathan palayo at nagmadali papunta sa kanyang asawa sa labas. Si Jamie, sa kabila ng mga malubhang sugat, nakatakbo ng milagro at dali-daling nakarating sa bahay ng pinakamalapit na kapitbahay para humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, walang sumagot sa kanyang mabilisang pagkakatok. Nang magsikap na makarating sa susunod na bahay, napagod siya at biglang nawalan ng malay sa kanilang hardin. Dahil sa ingay, agad na dumating ang mga naglalakad at tumulong kay Jamie. May isang mabait na kapitbahay na dali-daling nagdala ng tuwalya upang itapat sa dugo ni Jamie sa tiyan. Sa malupit na paraan, agad itong napuno ng dugo. Isa pang mabait na kapitbahay ang nagtaas ng mga paa ni Jamie gamit ang isang supot ng dahon. Umaasang maibsan ang kanyang karamdaman. Habang ang ambulansya ay paparating na, tila walang katapusang hinihintay ng mga tao ang tulong medikal. Sa kabila ng ilang minuto,
Naging mahirap para kay Jamie ang paghinga, isang palatandaan ng kanyang kritikal na kalagayan. Ngunit pagdating ng mga paramediko, kaagad na isinagawa ang mga hakbang na makakapagligtas ng buhay. Si Nation, na may malalang sugat sa kanyang kamay mula sa pagtangkang pigilan ang kutsilyo, ay nangangailangan din ng agarang tulong medikal. Pareho silang dinala sa ospital. Sa panahon ng transportasyon, nawala ng malay si Jamie, at pagdating sa hospital, kaagad siyang dinala sa emergency surgery. Sa gitna ng pangamba para sa kanyang asawa at walang kamalayan sa sariling kirot, tinanggap ni Nation ang mga tahi habang siya ay nasa sobrang gulat na paulit-ulit na nagtatangkang makapasok sa ICU. Desperadong malaman ang anumang balita tungkol kay Jamie, ngunit pinigilan sa pagpasok. Nakaupo ng may kaba sa isang kama sa ospital. Si Nation ay hindi mapakali tungkol sa kalagayan ni Jamie, na may mahigit na 24 na saksak, isang putol na ugat, at malubhang pinsala sa atay. Ang kanyang tanging pag-asa sa mga oras na iyon ng pighati ay ang umasa at manalangin para sa kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng kahit anong milagro. Sa kabila ng pagsusuri, nagtagumpay si Jamie sa operasyon, ngunit sa malupit na trahedyang nangyari, ang kanyang pag-asa ay unti-unting lumiliit habang siya ay patuloy na nagdurugo. Hindi na bumangon si Jamie mula sa kanyang pagkakatulog, at 2 araw matapos ang kanilang nakakapanindig balahibong pangyayari, sumuko na ang kanyang katawan at tuluyan ng binawian ng buuhay. Ang autopsy sa katawan ni Jamie ay nagbukas ng isang nakakatakot na realidad. Nakaranas siya ng 24 na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, kasama ang kanyang mukha, leeg, likod, mga kamay, at braso. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang mga sugat sa kanyang tiyan at dibdib na nagresulta sa malupit na pinsala sa kanyang baaga at atay. Samantalang si Jonathan Brill, na nagdulot ng pinsala sa kanyang sarili, ay nasa ospital ng 8 araw upang magpagaling mula sa kanyang mga self-inflicted na sugat. Noong Martes, ika-30 ng Abril 2013, habang kanyang kailangan pa rin ng medikal na atensyon, at may mga bandage pa rin sa kanyang 2 pulso, dinala si Brill sa isang stretcher sa opisina ng magistrate sa Wake County. Doon, siya ay opisyal na sinampahan ng kasong first-degree murder sa kaso ni Jamie Han at assault with a deadly weapon kay Nation Han. Dahil sa sobrang seryosong mga alegasyon, siya ay itinuring na walang piyansang ibinukod sa Central Prison sa Raleigh. Ang pasilidad na ito ay pinili ng espesyal dahil mayroon itong hospital wing na tiyak na magbibigay ng kinakailangang medikal na pangangalaga kay Jonathan habang siya ay nakakulong para sa kanyang mga ginawang krimen. Ang malupit at biglang pagkamatay ni Jamie ay malalim na nakaapekto sa marami, na nag-iiwan ng tanong na bakit nga ba ang isang itinuturing na matalik na kaibigan ay magiging ganap na nagawa ng ganitong kahindik-hindik na krimen. Sa harap ng trahedya, kumakalat ang spekulasyon sa komunidad tungkol sa isang malaking halaga ng pera na nawawala noong panahon ng eleksyon na pinamahalaan ni Jamie. Si Jonathan Brill, na nagsilbing accountant, opisyal na nag-quit sa kumpanya noong dulo ng year 2012. Ngunit nanatili siyang may responsibilidad na magbigay kay Jamie ng mga financial details at tumulong sa paghahanda ng mga financial report. May suspetsa na natuklasan ni Jamie ang nawawalang pondo na umabot ng higit sa $50,000 at konfrontahin si Jonathan ukol dito, na maaaring maging pampat-trigger sa kanyang marahas na aksyon. At noong April 22, 2013, si Jamie ay nagyaya kay Jonathan para sa kanilang karaniwang hapunan tuwing Lunes at plano niyang pag-usapan ang mga pinansyal na issue ng kumpanya. Hindi malinaw ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa maikling pagkakawala ni Nation. Ngunit malawakang pinaniniwala ang maaaring nakonfronta ni Jamie si Jonathan tungkol sa nawawalang pera noong panahon ng krimen. Samantala, habang lumilipas ang panahon, ang pisikal na sugat ni Nation ay unti-unting gumaling. Ngunit ang emosyonal at psikolohikal na mga sugat ay nanatiling malalim at hindi naghihilom. 6 na buwan pagkatapos ng nakakagulat na pangyayari ng krimen, ang pamilya ni Jamie at si Nation, ang kanyang nagluluksang asawa, ay nagkalat ng kanyang abo malapit sa Pulaski Memorial Baptist Church, isang lugar kung saan si Jamie ay naglaan ng kanyang oras at pagsisikap bilang isang volunteer. Sa nakakaiyak na palabas ng tadhana, 1 linggo bago ang trahedya, ang mga Hans ay humiling sa pastor ng simbahan na ipanalangin si Jonathan na kanilang iniisip na lumalaban sa cancer.
Maliit ang kanilang nalalaman na ay sila na mangangailangan ng mga dasal ng kanilang komunidad matapos ang hindi inaasahang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Si Nation ay kinakailangang harapin ang katotohanan na ang isang tao, na kilala niya mula sa kanyang kabataan, na itinuturing niyang pinakamamahal na kaibigan, ay lubos na sumira ng kanyang buhay at higit pang nakakalungkot, ay kumuha ng buhay ng isang babae na kanyang iniidolo ng higit sa anuman sa mundo. Ayon kay Nation, si Jamie ang kanyang sandigan, ang kanyang asawa, at ang kanyang minamahal. Hindi niya maunawaan kung paano maaaring magpatuloy ang araw nang wala siya. Ang paglilitis kay Jonathan Brill ay nagsimula noong ika-4 ng Marso 2015. Riniporma ng District Attorney ang jury na si Jonathan, bilang financial manager ni Jenny, ay sumulat ng 39 na tseke para sa kanyang sarili, ang halos $50,000. Ang parehong halaga na nawawala mula sa account ay ginamit ni Jonathan Brill upang ipaliwanag ang kanyang mga gawaing pagsisinungaling. Sinabi ni Brayhill na may iba't ibang issue sa kalusugan si Jonathan, kabilang ang pinsala sa utak mula sa multiple sclerosis, kawalan ng alaala, operasyon sa apdo, at cancer sa pancreas. Sa pagmamahal, iniiwasan ni Jamie ang paghamon kay Jonathan ukol sa napakadelikadong issue sa oras ng kanyang mga pagsubok. Umaasa siyang makikilala at malilinis ni Jonathan Brill ang kanyang pagkakamali. Lahat ay tila normal hanggang sa siya'y tinawagan ng isang taga-utang. Pagkatapos, ibinunyag ng District Attorney sa nagdaang taon. Ang unang hospitalisasyon ng akusado ay nangyari nang siya'y isinugod matapos ang pangyayari sa tirahan ng mga Hans. Bago pa man ito, si Jonathan ay hindi naghanap ng anumang medikal na pangangalaga tulad ng pag-confirm ng kanyang health records. Sa buong panahon, itinago niya kay Jamie at Nation ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan, walang operasyon sa apdo, walang multiple sclerosis, walang cancer, kundi isang malinaw na karamdaman sa isip at isang kahindik-hindik na bagay. Sa kasaysayan ng kanyang paghahanap, lumabas na siya ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa pancreatic cancer at mga espesyalista sa larangang ito. Malinaw na upang dagdagan ang kredibilidad ng kanyang kasinungalingan. Naghanap din siya ng mga cruise na maaaring pasukin ng walang pasaporte. Nag-ayos si Jonathan ng isang one-way journey papuntang Las Vegas para sa April 23. Ngunit kinansela ito noong April 22, 2 oras bago ang pag-atake kay Jamie ng kutsilyo. Kinumpirma ni Jonathan sa mga otoridad na talagang tinangay niya ang pondo ng kampanya at inimbento ang lahat ng kanyang mga kondisyon sa kalusugan. Noong isinugod sila ng mga Hans sa kanyang mga medical appointment, ito pala ay panloloko lamang at siya'y naglakad-lakad lang sa mga pasilyo ng ospital bilang tapat na kaibigan. Sa mga nagdaang panahon, kinakalaban ni Jonathan ang depresyon at ang mga pagnanasa na kitilin ang kanyang buhay. Kinumpirma niya ang mga tinig na sumusulsol sa kanya na makasakit ng iba. Binili niya ang kutsilyo para sa kanyang sarili. Ano pa mang kinuhanap na gamitin ito sa Vegas para tapusin ang kanyang buhay. Gayunpaman, naniniwala siya na haharapin siya ni Jamie tungkol sa mga hindi kapani-paniwala niyang gawain. At nang ito ay gawin ni Jamie, nagsimula siyang magbigay ng sugat sa kanyang sarili. Sumubok si Jamie na makialam ngunit sa oras na iyon, siya'y sobra nang nababaliw at nagalit na nagsimulang bugbugin ang kanyang kaibigan ng walang premeditasyon. Inamin ni Jonathan na siya'y umatake kay Jamie. Ngunit ang pagtakbo ni Nation ay naalis sa kanyang alaala. Ang kanyang abogado at si Brayhill mismo ay nalaman na hindi maaaring lubusang baliwalain ang mga paratang dahil sa napakalakas na ebidensya ng kanyang kasalanan. Ngunit, naglalayon silang ipaglaban ang pansamantalang kamatayan dahil sa kanyang kaululan upang bawasan ang hatol. Bago nagdesisyon ang jury na magretiro upang magpasya, pinayagan si Nation Han na magsalita ng may lungkot. Kanyang ipinalabas, nagsasarado tayo ng pinto sa gabi upang pigilan ang kasamaan ng mundo. Ngunit nakakatakot isipin kung ano ang nangyayari kapag ang kasamaan ang may hawak ng susi. Ibinukas niya ang mga salitang ito sa kanyang dating matalik na kaibigan noong March 9, 2015. Gayunpaman, noong March 9, 2015, inanunsyo ng jury ang kanilang desisyon. Ibinoto nila si Jonathan Brill ng pagkakasala sa unang degree na pagpatay kay Jamie Kirk Han at sa attempted murder kay Nation Han. Inilabas ng hukom ang sentensyang habang buhay na walang posibilidad ng parol. Ang layunin ni Jamie ay lubos na malinis at ang kanyang kamatayan ay walang kahulugan.
na kinumpirma pa ng kriminal sa isang panayam na kung siya'y naging tapat sa mga Hans, tiyak na patatawarin siya ni Jamie. Ang pinakamatalik na kaibigan ng pamilya ay naging kanilang pinakamatinding takot. Ang kwentong ito ay sumalungat sa anumang lohikal na pag-iisip. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.